Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon ang House Resolution 1477 authored by Congressman Abante and Gutierrez. Okay. Ito po ang resolution urging the national government na papasukin ang ICC at makipagtulungan, nananawagan sa mga different government agencies involved para mag-cooperate sa ICC para maimbestigahan, ma-warrant of arrest itong ating Tatay Digong. So, this is a declaration of war ng mga kongresista versus kay former President Duterte. So, sino itong mga matatapang na kongresista na gusto ng banggain si Tatay Digong? Maliban sa author itong dalawa. So, kailangan makakuha sila ng suporta. Nako, napag-alaman natin, binulgar ni Attorney Trixie Angeles. Takot ang karamihang kongresista na banggain si Tatay Digong. Well, that's good news. Okay, so pakinggan muna natin itong balita na ito bago ako magbigay ng dagdag komentaryo. Resolution number 1477 na bagamat umalis ang Pilipinas sa Rome Statute of the ICC noong March 17, 2018 ay ipinagtibay naman ng Korte Suprema na ang jurisdiksyon ng ICC sa anuman at lahat na ginawa ng mga nasa gobyerno ay mananatili hanggang March 17, 2029. Kaya daw ang jurisdiksyon ng ICC sa alinmang umano'y krimen na nangyari sa Pilipinas bilang state party ay mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Idiniin din daw sa resolusyon, batay sa ating konstitusyon, na pinahahalagahan ng Estado ang dignidad ng bawat tao at tinitiyak nito ang buong paggalang sa karapatang pantao. Ito daw ang basihan ng dalawang principal author ng nasabing resolution na sina House Human Rights Panel Chairperson Representative Benny Abante at One Rider Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Gayunpaman, tila maingay lang ito sa mainstream media pero ang katotohanan ay hindi ito uusad dahil hindi raw ito nakakuha ng sapat na suporta mula sa mismong mga kasama nito sa Kamara. Okay. Ayon nga sa pagsisiwalat ni Attorney Trixie Cruz Angeles na dating PCO Secretary, ngayon may mga representante sa mababang Kamara ang nagsasabing dapat mag-cooperate ang mga ahensya ng gobyerno sa ICC probe. What a pathetic attempt to threaten the former president. Mahina kayo sa takutan. Tandaan, ang penalty ng plunder ay reclusion perpetua. Maghanda na at baka magkaubusan ng resibo. Nakasket pala sa Committee on Justice ang mga proposed resolutions tungkol sa ICC. Pero na-cancel. Walang gustong direktang banggain si FPRD. At hindi ganun katindi ang hawak ng liderato sa mga individual na kongresistang takot humarap sa puwersa ng Duterte. Saka lang, nagbigay din ito ng pahayag komento sa galaw ngayon ni SOJ Boyang Remulla. SOJ Boyang Remulla in July 2023 after International Criminal Court junked appeal on drug war case and after PBBM disengaged from ICC. DOJ will not allow ICC investigators to gather evidence on PH soil. SOJ in October 2023 after Makabayan Bloc urged Marcos admin to support ICC probe after FPRD Gigan appearance where he talks about use of confidential and intel funds against the insurgency in Davao City. The ICC jurisdiction on the war on drugs needs review. SOJ this November 2023 after Congressman Benny Abante files a resolution to allow government agencies to cooperate with ICC investigators. House resolution on ICC needs serious study. Parang may pattern. Ayon naman kay Jay Sanza ay dalawang pagmumukha, nawala ng bayag o naambunan ng marami o malaking biyaya. Congressman Bienvenido Benny M. Abante Jr. District 6, City of Manila. The principal author of House Bill Resolution 1477. Yun na. Yung resolution na yon, hanggang ngayon, dalawang kongresista pa lang ang lumalabas na nananawagan. Kasi ang resolution
Hindi naman yan batas. Para bang panawagan ba? Panawagan na ito ang dapat gawin. Anong klaseng panawagan yan? Dadalawa. Hindi katulad yung House Resolution na inihain ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo early this year. 20 congressmen ang nananawagan na dapat todo suporta ang Kamara in defense kay former President Duterte. So, yun ang mananaig. So, ito ngayon, may dalawang resolusyon. 1393 yung isa, ang author yung tatlong Makabayan Black. Tapos ito, 1477, dalawa, Abante and Gutierrez. Tandaanan natin itong mga pangalan na ito. Lilima pa lang sila na nananawagan. Nag-schedule na ng nung tawag doon, deliberation sa Committee on Justice and Human Rights. Walang quorum. Kakaunti ang gustong mag-attend kasi binabantayan yan na, of course, ni PRRD, ang mga DDS tayo. Babantayan natin yan. Sino-sino yung mga kongresista na yan na mag-attend sa deliberation at magpapahayag ng suporta. Babantayan natin yan. At tingin ko, ang mga kongresista ngayon, nag-iingat. Kasi malapit na ang 2025. Alam ng mga kongresista na marami pa ring sumusuporta kay former President Duterte. Siya sa ating Philippine political history, siya lang ang presidente na naka-obtain ng pinaka-highest satisfaction, approval, trust rating within yung 6-year term niya as president. Umalis na siya as president, 80 plus pa ang kanyang rating. Samantalang itong Pangulo natin ngayon, 65 na lang. Pababa na ng pababa. Kaya tama naman, itong mga kongresista na ito, mag-ingat kayo kasi, anong sinyas yan? So, salamat sa mga kapwa ko vloggers yan, si Attorney Trixie Angeles. Maraming vloggers na sinasakyan itong issue na ito at ina-amplify, ginaganyan para ang taong bayan ma-aware sa galawan sa Kongreso. Grabe. Alam niyo, itong Kongreso, hindi ko na maintindihan itong Martin Romualdez na ito. May respeto ba siya sa presidente na pinsan pa naman niya? Bakit ko sabing may respeto pa ba? Napakadayag na yung mga pronouncement ng presidente na huwag payagan, walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Ilang beses nyo nang narinig ang presidente? Ako, ilang beses na. Panahon pa ng kampanya, sinasabi niya na yan na papasukin niya ang mga ICC as tourist but never mag-imbestiga sa drug war ng Duterte administration. Even ngayon, nanalo na siya mga 3-4 na beses, supported by DOJ Secretary Remulla, supported by the Solicitor General Minardo Guevara, supported by the Chief Presidential Legal Counsel Secretary Enrile. They are one in saying, no way, wag papasukin. Bakit ngayon? Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga kongresista, sila naman ang nananawagan. Ano ba yan? Di ba legislative lang kayo? Maggawa kayo ng batas. Itong pagpasok ng ICC, trabaho ng executive. Pakialamero talaga itong tamba. Bakit? Gusto niya papasok dahil sa kanyang ambisyon na magpresidente. Isa lang yan. Yan lang ang tanging dahilan. Kailangan nilang masira si Tatay Digong. Kaya once na masira nila si Tatay Digong, isusunod nilang
Sinimulan na nga nila, sirain si VP Sara. But ano sa tingin niyo mga kaibigan? Kaya ba ni Tamba na sirain si Tatay Digong? Kaya ba ni Tamba na sirain ang ating VP Sara? Papayag ba tayo, taong bayan? Papayag ba yung 32 million voters ni VP Sara na sisirain na lang ni Tamba ang reputasyon ng mga Duterte? Yan ang tanong na dapat malaman, sagutin ni Tamba bago nila. So, salamat sa mga congressmen na hindi nag-attend sa deliberation tungkol sa resolution. Mag-ingat kayo dahil, ang tawag yan, we are watching on you.